Magandang gabi Pilipinas, ako ang inyong lingkod, Sheena Milano, nagbabalita. Narito ang mga balita mula sa panukula ni President Bongbong Marcos. Pinakamaraming na ipasang panukala na itala ng Kamara sa ilalim ng pamumuno ni Romualdez. Manila, Philippines na itala ng Kamara de Representantes sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ang bagong records, pinakamaraming na ipasang panukalang batas sa patuloy ng pagdudugtog 13,454 panukala, 11,241 ang bills, 2,212 ang resolution at isa ang resolusyon. Nasa 1,319 committee report naman ang nahain sa nabanggit na panahon. Sa loob ng 178 session days, naiproseso ng Kamara ang 4,760 kada sesyon. Bukod sa pagpasa ng mga panukalang batas, nagsagawa rin ng imbitasyon ang Kamara upang panagot ang mga opisyal ng gobyerno na mali ang ginagawa. Pinagtibay nito ang siyam na committee report mula sa mga isinagawang investigasyon na nagpapatibay sa pagiging isang guardian ng public trust ng Kamara. Sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Romualdez, naipakita ng Kamara na ito ay isang haligi ng integridad, inobasyon at mga resulta. Ang naabot nitong tagumpay ay magsisilbi umano pamana at patunay sa mahalagang papel na ginagampanan ng lehislatura sa paghubog ng isang matatag at inklusibong Pilipinas. Balita sa oportunidad ng mga OFW. Bongo, domestic job creation, kailangan sa forced migration ng OFWs. Katapos kumpirmahan ng gobyerno na malapit nang bumalik sa Pilipinas si Mary Jane Veloso, matapos malagay sa death row sa Indonesia, binigyang diin ni Senator Christopher Bongo na kailangan ng pangmatagalang solusyon upang labanan ang forced migration ng mga Pinoy sa ibang bansa sa pamamagitan ng Ikinagalak natin ang balitang posibleng nang makauwi si Mary Jane. Gayunpaman, masakit na paalala ito na marami pa rin sa ating mga kababayan ang napipilitang umalis sa bansa para lang mabuhay. Kailangan natin tutukan ang pagbibigay ng mas maraming trabaho dito sa ating sariling bayan, sabi ni Go, Vice Chairperson ng Senate Committee on Migrant Workers. Si Veloso na naresto noong 2010 dahil sa drug trafficking at hinatulan ng kamatayan ay patuloy na nagsasabing siya ay biktima ng human trafficking. Inori ni Go ang diplomatikong tagumpay na naging dahilan ng posibleng pag-uwi sa bansa ni Veloso, ngunit sinabi ng senador na mahalagang mahanap ang mga dahilan ng migrasyon ng mga Pilipino para sa trabaho. Madali ang malagay sa sitwasyon kung saan ang tanging opsyon ay pumunta sa ibang bansa kahit napakaraming panganib. Mahirap mawala sa pamilya. Binigyang diiligo ang pangangailang puhunan ng rural development at localized employment initiatives para matiyak ang mga oportunidad. Binanggit niya ang patuloy na hamon na kinakaharap ng mga pamilyang naiwan ng overseas Filipino workers nang kahiwa-hiwalay ang pamilya sa simpleng pagdanas ng pagsasamantala at panganib ng pang-aabuso. Bilang tagapagtaguyod ng kapakanan ng OFW, isasakta ni Go ng Republic Act No. 1164 na lumikha sa Department of Migrant Workers. Pinabilis nito ang serbisyo para sa OFWs. Isinulong din niya ang Senate Bill No. 2414 o ang OFW Work Act para matiyak ang delikadong serbisyo sa pangangailangan, pangkalusugan ng OFWs at kanilang pamilya sa lahat ng mga ospital ng Department of Health. Ngayon naman ay silipin natin ang kasalukuyang balita sa ekonomiya. Ang kalagayan ng ekonomiya ng Pilipinas ay patuloy na naapektuhan ng mga hamon tulad ng mga pagtaas ng presyo ng mga bilihin, epekto ng mga kalamidad at mga global na issue, tulad ng pagtaas ng mga presyo ng langis at mga problema sa supply ng chain. Gayunpaman, may mga positibong indikasyon ng recovery mula sa pandemya tulad ng muling paglago ng GDP, pagbaba ng unemployment rate at pagtaas ng mga remittance mula sa mga OFW.
Sa huling mga buwan, nakakaranas din ang mga hakbang mula sa gobyerno upang mapabilis ang digital na transformasyon at mapalakas ang sektor ng agrikultura. Gayunpaman, patuloy na nakikita ang hamon ng inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin, partikular na ang mga pagkain at mga pangunahing pangangailangan. Ayon sa mga eksperto, kinakailangan pa rin ang mga reforma sa mga sektor na edukasyon, kalusugan at infrastruktura upang matiyak ang pangmatagalang paglago at sustainable na pag-unlad ng ekonomiya. Sa kasalukuyan, ang kalagayan ng mga mamamayan sa Pilipinas ay nahaharap sa mga hamon tulad ng kahirapan, kakulangan sa mga serbisyong pangkalusugan at edukasyon, at mga epekto ng mga natural na kalamidad. May mga hakbang na ginagawa ang gobyerno upang mapabuti ang kalagayan ng mga mamamayan, kabilang na ang mga programa sa ekonomiya at infrastruktura. Ngunit patuloy pa rin ang mga isyu tulad ng mataas sa presyo ng mga bilihin, kawalan ng trabaho at hindi pantay-pantay na distribusyon ng yaman. Ang epekto ng pandemya ng COVID-19 ay nagdadagdag pa ng pasanin sa mga tao, lalo na sa mga mahihirap at mga manggagawa na sektor ng serbisyo at industriya. Gayunpaman, may mga positibong aspeto din tulad ng mga inisyatibo sa digital transformation at ang mga sektor ng teknolohiya. Seguridad ng bansa. Iginiit ni National Security Advisor Security Eduardo Anyo na mahalaga at nakakapat lamang ang naging pagkukuban ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sinabi ni Anyo na mas magpapalakas ng Executive Order No. 81 ang pagbabalangkas ng mga patakakang nakaapekto sa pambansang seguridad. The NSC is first and foremost an advisory body to the President, and its composition is always subject to the authority of President Ani Ano. The Administrative Code of 1987 vests President with the continuing authority to organize the administrative structure of the Office of President, of which the NSC is part of. Moreover, Section 17, Articles 7 of the Constitution Pinay OFW na 2 buwan nang nawawala, nakita ng bangkay sa bakuran ng kanyang amo sa Kuwait. Bangkay at naagnas na nang makita sa bakuran ng kanyang amo sa Kuwait ang isang Pinay na overseas Filipino workers na 2 buwan nang nawawala. Sa ulat ni Rafi Tima sa GMA News, 24 oras itong Miyerkules. Kinilala ang OFW na si Daphne Nakalaban na ayon sa kanyang kapatid ay may plano umanong umuwi nitong Disyembre. Tinatanong namin siya kailan talaga ang uwi niya. Sabi niya basta i-surprise kayo sa December. Ito pala yung surprise niya. Pahayag ni Michael Nakalaban Linsahan, kapatid ni Daphne. Ayon kay Michael, wala namang nabanggit na problema sa kanya ang kapatid nung magkausap sila nitong nakaraang Mayo. Ang kapatid daw mismo ng suspect ang nag-report sa mga otoridad na nawawala si Daphne. Hinala ni Michael, binalak ng amo ng kanyang mga kapatid na itago sa kanila ang pangyayari. Balak po talaga na itago po. Ang hiling lang po namin, sana makauwi yung kapatid namin tapos mabigyan po ng hustisya kung ano ang talaga nangyari sa kanya. Balak po talaga na itago po. Ang hiling lang po namin, sana makauwi yung kapatid namin tapos mabigyan po ng hustisya kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Bakit po ganun ang ginawa sa kanya? Saad niya. Ayon kay Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, dinakip at nakadetene ang suspect na dati nang may criminal record. Ang kapatid daw ng suspect ang nag-report na nawawala ang biktima na nagresulta sa pagkakahanap ng kanyang bangkay. Muli, ako si Sheena Maylanot, nagbabalita.